Guide tayo ngayon, di ba? Ito yung matagal nang hinahanap ng mga players, di ba? Yan. So, ang simulan natin sa stats, no? Ang stats natin, strength, agi, vitality. Kung gusto mong maglagay ng luck, okay lang din kung PvE. Pero kung PvP, yan ang wala tayong luck, di natin kailangan. Mas maganda yung mga white damage natin, mas mataas. Alright, tapos syempre sa enchantment, tulad sa Paladin na Grand Cross, yun din yung ginagamit ko. P-attack sa head gear, tapos P-def dito, vitality boost sa weapon, melee boon sa shield, vitality boost ulit. Sa boots naman ay strength ang gamit ko. Pero kapag PvP, vitality boost ang nakalagay sa boots. Yan, tapos sa accessories, melee boon pa rin, melee boon, dalawa. Tapos ang ating backwear, P-attack, sa costume, P-attack. Pero pag PvP, syempre PvP nakalagay dyan, PvP technique. Yan. So, hindi natin ma-damage test, no, kasi hindi natin makikita yung mga damage sa sobrang dami. So magda-damage test tayo ngayon dito sa dummy. Actually, ayoko pa sana itong gawin kasi hindi pa kompleto yung build natin. Pero kung da-damage test natin ng 1 minute, turn off muna natin yung lagay natin sa demi-human, tapos turn off natin yung abnormal status. Yan. So kung magda-damage test tayo, auto pala, no? Laging tinatanong auto. Paano ba yung auto ng sword AA build? Ang auto lang niyan, no? Kahit walang nakalagay dyan, lagay mo lang yung ito sa sa MVP. Kahit walang nakalagay dyan, ang nakalagay lang yung mga pang buffs, yung throttle, yung enchant, tsaka tong dragon. Yan. Pero kung meron kang tawag dito, Nexus na skill, halimbawa nakuha mo yung dragon na pwede mong ilagay yan. O kaya nakuha mo yung ignition, ilagay mo na rin yan, diba? Pero okay lang yan kahit wala, kasi nag-auto cast yan lahat. Yan. So kung i-damage test natin ng 30 seconds lang, no, para mabilis. Yan. Tapos pag pagka nag-dragon, isasabay natin yung berserk. Yan, nakita nyo nagkakasya ng mga kung ano-anong skill, diba? 1 minute na natin i-test. Ayan, nag-dragon na siya. So sabay natin tong berserk tsaka yung party buffs na P-attack. Yan. So ang DPS natin pag ganyan, ayan lang, 12M, 13M per second. Ayan, nag 14M, 15M. Yan, mababa pa yan kumpara sa mga ibang players na nakakumpleto na nung kanilang Nexus skill. So kung makukuha natin yung mga Nexus skill na yun, mas tataas pa yung ating DPS. Yan, so sa 1 minute ay 7, 58, 59, 60. Yan, sa 1 minute ang damage per second natin ay 12M. No, pa 13M siya. Tapos ang total damage natin sa 1 minute ay ilan ba yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 776M. Yan. So labas tayo. Tapos check natin yung mga cards. Ano ba yung mga cards na kailangan mo sa Rune Knight? Siyempre ang magandang mga cards diyan yung Raisin, yung mga cards, yung Raisin size, no. Pero dahil wala pa ako noon, ang ginagamit ko lang ay Illusion Preonic card tsaka Golem card. Tapos sa shield naman, 'di ba? Ang gamit ko pag PvP, Tara Prag. Tapos sa armor, Cornotos pa rin. Dito Eclipse pa rin. Sa boots, meron akong Dark Illusion card, no? Kasi magagamit natin tong Dark Illusion, tsaka maganda effect nito sa PvP, no? 5% siya, tapos wala siyang cooldown. So nagkakas siya na nagkakas.
Na combo yan ng ating minor prophecy na sa card deck natin na mamaya ipapakita ko. Yan. Tapos sa aking accessories, yun pa rin yung gamit ko. Pero ang magandang ikabit mo dyan, yung mga proc cards tulad ng Bongon, ng Injustice, Stem, ano pa ba, yung Wind Ghost, Orc Archer, yung mga yon kahit ano doon, basta yun yung magandang ilagay dyan. O kaya, All Baron, di ba? Ngayon, All Baron pa yung nakalagay sa akin. Tapos sa ating headgear, syempre, kailangan mo dyan ng Deveruchi dahil ang Deveruchi may strength, makakatulong yan sa pag-boost ng ating damage. Tapos yung isa pa, Cramp card, pero pag PvP, ang pinakamagandang gamitin ngayon ay Lave All Might dahil yung mga fire skills ngayon sobrang kate. 'Di ba? Ganon din sa ating mantle kapag PvP ang gamit natin dapat diyan ay elemental, fire resistance at saka water resistance. Yan, tapos ngayon ina-upgrade ko tong Goblin Puppet card ko kasi meron din yang P attack, no? Kasi alam nyo naman na tayong mga paladin sobrang baba ng P attack natin. So kailangan natin tong i-boost, no? I-upgrade natin yung mga cards ngayon. Yan, tapos sa backwear, yan pa rin si Deviling. Pero pag PvP, Angeling ang nakakabit dyan. Siyempre meron na, ang ginagamit ko nga pala ngayon na headgear, itong Cherry Cream Dough, diba? Kasi sobrang kunat mo pag gamit mo to. Grabe yung ano yan, yung P damage and M damage reduction. Yung nag-i-stack siya up to 10 times. So 10% kaagad yun. Diba? Bukod pa dyan, may damage reduction pa sa demi-human na 6%. At syempre, yung backwear ko, yung Horn Bunny na yung gamit ko. Para ulit sa damage reduction. Tapos sa shield naman, ang pinakamagandang shield na gamitin mo ay Valkyria Shield, no? Kasi elemental reduction ito. Yan. Tapos bukod pa sa elemental reduction, meron din siyang P damage reduction na 5% at M damage reduction na 5%. Pero kung MVP or kung gusto lang natin mag DPS, 'di ba? Kailangan natin 'yang tanggalin, 'di ba? Para yung attack speed natin mas mataas. Yan, baka hindi pa alam ng karamihan. Syempre sa ating skills, no? Paano ba yung skills ng Rune Knight? Dito lang naman tayo nagkakatalo, no? Pipili ka lang diyan sa mga dragon kung ano yung babawasan mo. Pero ang napili kong bawasan yung Dragon Howl kasi pero dapat ang babawasan ko dito ay itong Dragon Breath. So i-reset ko pa to, baka next week papalitan natin yan. Tapos sa second job naman, no, ang Aura Blade kailangan level 5. Tapos yung concentration hindi mo na siya kailangan lagyan ng level. Kasi dahil dun sa full throttle gumagana, magiging level 11 na kagad sila, no? Kahit walang level yung mga yun. Kailangan mo lang ng Aura Blade dahil sa prerequisite ng mga skill. Tsaka yung ano pa ba? Yung Sword Quicken kailangan level 5. Yan yung skills natin. Yung Endure wala rin ako, di ba? Tapos sa statue, no? Ang statue, so dahil galing tayo sa Paladin, no, in-upgrade natin yung Valkyrie Relic. Malaki yung naging tulong nito kasi merong elemental skill damage yung Valkyrie Relic. So maganda, no, na-upgrade yan. Pero ngayon ang ina-upgrade natin, no, hinahabol natin ngayon yung damage to medium tsaka yung damage to demi-human. Pero baka i-upgrade din natin to, yung wind, water, tsaka fire. Yan. Tapos sa Nexus Engine, no? Sa Nexus Engine naman, yan pa lang ang skill ko, yung Fire Breath pa lang. Pero ang pinakamagandang makuha mo dyan, yung tawag dito, Wind Cutter, di ba? Kasi damage plus 40% yan, tapos may attack speed pa. At ang pangalawang pinakamagandang makuha dyan ay Ignition Break. Sobrang OP ng damage nito, grabe. Pag meron ka na itong Ignition Break, yung DPS mo sa boss, sa MVP,
diba? Sobrang taas. Magbo-boost talaga yung damage mo. Yan. Tapos ang least important, yung fire breath. Least important no? Kasi, ayun nga, yung effect niya na healing taken minus 90, which is maganda yon sa PvP. Pero kasi, kung mababurst mo or mapapatay mo yung kalaban, parang baliwala na rin siya. Pero okay din, no? Lalo na sa mga sobrang tanky na kalaban, makakatulong yan. Alright, pero ang priority natin ngayon sa tawag dito, sa Nexus engine ay mag-upgrade lang muna ng mga tigi-isa. Diba? Ito, yung mga isa. Yan lang muna ang i-upgrade natin. Kasi ang gusto natin makuha dyan, yung mga limahan. Kung meron tayong limahan, tulad nito, meron kasi tong 45. Diba? Na makakatulong yan sa, kung alam ko sa attack, yung sa offense na module, alam ko meron ditong empower. Kapag 5 yung niya, 5 piraso siya na magkakadikit. So gusto natin makuha yung empower na yun, kung meron man Kasi yung ating card deck, diba? Sa card deck kasi natin, ang ginagamit ko, yan, sa blue ang ginagamit ko ngayon ay Minor Brutality at saka Minor Prophecy, diba? Para yan sa ating empower, para makuha natin yung 15 stacks ng illusion ng Might of Ymir na plus 40% P damage. Kasi yung Minor Brutality na gamit natin, ayan, diba, alam nyo naman na yan, may 28% na mag-stack ng empower. At bukod pa dyan, no, eto maraming hindi nakakaalam na ito, yung Minor Prophecy. Nakalagay dyan, your magic attacks have 28%. Magic attacks yan at physical type ang Rune Knight. Bakit natin to kailangan? Kasi yung ating Job Sigils na Aura Blade ba yun? Meron yung mga Cold Bolt, Lightning Bolt at saka Firebolt na magic attacks yun, diba? Kasi ang empower naman, nag-i-stack to kahit magic or physical, kasi ang dagdag naman ng empower ay physical attack at saka magic attack. Yan. So makakatulong yan dalawa na mag-stack ng mas mataas. So ngayon, dahil tier 0 pa lang itong mga ito, ang pinaka highest na nai-stack ko ay 7. Pero hindi na natin yan kailangan ipa-tier up, no? Ang kukunin na lang natin sa purple, iniipon natin ngayon yung Major Brutality kasi 55% chance ito. At syempre yung Minor Prophecy kasi madaling i-collect ito, di ba? Yung mga yan, madaling i-farm yan, madaling bilhin yan sa market. Mura lang yan, di ba? Alright. Tapos sa may Nebula Pot naman, no? Sa Nebula Pot, ito yung gamit ko ngayon, pero hindi pa yan final, pwede pa natin yan. Pwede ko pa yan baguhin, no? Kasi masyadong marami kung i-explain pa natin. Pero ang importante dyan, dahil elemental tayo, ito ang pinaka-importante, yung elemental. Kasi sa meta ngayon, elemental ang Makate na damage. Tapos yun din yung magandang i-upgrade. Alright, tapos dito naman sa job na Nebula Pot, no? Dahan-dahanin lang natin yung pag-upgrade dito, diba? Yan. Kasi meron nga siyang penalty kapag ina-upgrade mo siya ng ina-upgrade. So everyday, wag mo lang siyang kakalimutan na i-upgrade everyday. Yan. Na kailangan lang hindi siya mag-penalty. Tulad yan, penalty na sumobra ako ng konti. Dapat kasi lang 120k experience lang ang ipapakain mo sa kanya. Kaya sumobra ako, kaya may penalty. Naging 0.5% times 0.5% na lang yung mga papakain ko dyan. Halimbawa, papakainin ko siya, diba? Pakonti na pakonti. Masasayang na yung ating mga materials. Kaya hindi na natin siya papakainin.
daan-daanin lang natin yan. Hindi natin yan kailangan i-rush. Kasi yung 40 naman, pag nag-level 40, 5% to. O maganda naman, 5%. Pero hindi naman siya talagang magbo-boost ng attack. Pero ang level 60 kasi, yun yung maganda talaga. Kasi 20% ito, no? So malaking bagay. Malaking may dadagdag nito sa ating DPS. Yan, alright. Tapos sa sigils naman, no? Sa sigils naman, ang ginagamit natin sa PvP, yun pa rin kung anong ginagamit natin sa Paladin. Immortal Body, Gate of Suffering, Sweep Breakout, at Deadlock Aurora. Tapos Radiant Guardian pa rin, at Aura Enchantment sa Job Sigils. Pero pagka DPS naman tayo, halimbawa MVP, mag-MVP ka, syempre Starfall, Berserk, Gate of Suffering, at Choice Maze. Yung Choice Maze ko, pinapa-max level ko na siya. Maganda tong Choice Maze, no? Combo siya ng Ignition Break. Kasi yung sa Nexus Engine, yung skill ng yung Ignition Break, no? Pagka 5%, kada 5% na mababawa sa HP mo, tataas yung damage yung Ignition Break mo. Kaya pag nakuha mo tong Ignition Break, tataas talaga ng gusto yung DPS mo. Yan. Tapos ano pa ba? Sa Sigils ulit, no? Balik tayo sa Sigils. Sa pag nag-grind naman ako, ang ginagamit ko ay Megaton Bash, Weakness Gauge, Starfall, at saka Berserk. Yan. Tapos feathers, no? Sa feathers wala tayong kailangan baguhin dito kung ano yung sobrang konti lang ang babaguhin natin. Kung ano yung gamit ko dati sa Paladin, yan pa rin. Nakita nyo, HP pa rin yan. HP pa rin yan. HP pa rin yan. Pero yung dito sa bandang huli, dito lang naiba, no? Kasi yung Divine Nature ko, tinanggal ko na. No? Ilagay ko dito light and dark. Tapos yung Divine Nature ko, dilipat ko sa Attack Feathers para ma-boost pa yung ating PBE damage at saka ignore PDEF. Yan, na-DC pa. pero ito yung ginagamit natin yan. Kasi kung maglalagay tayo ng mga damage feathers sa defensive feathers, no, hindi naman ganoon kalaki yung maibuboost na damage nun. Although may dagdag pa rin kasi damage feathers pa rin yung ilalagay mo sa defensive feathers, pero hindi siya ganoon ka-importante talaga. Diba? Hindi malaki yung maidadagdag nun. So hindi mo kailangan baguhin yung defensive feathers mo. Yan. Alright, tapos sa mount, yung pa rin naman, no? Brave, Clever, Furious, at Cute. Tapos ano pa ba, no? Wala na, no? Yun lang muna, no? Tapos kung meron man kulang, no, i-explain ulit natin yan sa part 2 ng ating Rune Knight guide. Alright, peace out. Kita-kits next video. Bye-bye.